Okay, tayo po ay magpapatuloy muli sa ating pong pag-aaral ngayong hapon, part 9 ng ating online study. So, ang ating topic ngayon ay tungkol kay Apo Jesus Milagroso. Bakit Tatay Ed, Tatay King, Lolo JN, Apo Jesus Milagroso? Pero ngayong araw na ito, Apo Jesus Milagroso muna ang ating tatalakayin. Bakit nga ba Apo Jesus Milagroso tinawag si Lolo J and Tatay Ed, Tatay King? Saan galing ang salitang yan? So sabi ko nga sa inyo, 32 times siyang nabuhay, 32 times din siyang namatay, sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang katauhan. So yan ang misteryo at hiwaga ng buhay ni Lolo JN. So ngayon pag-aaralan natin ang Apo Jesus Milagroso Nazareno. Siya po ay nasilang dito sa, sinabi nating nasilang kasi yun yung salita na pwede nating sabihin bilang tao. Isinilang siya dito sa Botolan sa pamagitan ulit ng liwanag. Kung paanong isinilang siya sa Belen, sa tabi ni Mama Mary bilang liwanag na Belen, ay ganun din dito. Nung sinilang siya dito sa Botolan ay sa liwanag din ng Belen. Ang kaibahan nga lang ngayon ay isinilang siyang may biguti, may balbas, may buhok at naglalakad na. Hindi na naman siya dumidi, walang pusod na pinutol, walang inunan. At nagulat ang mga tao at ang lahat ng kamag-anak niya, bakit ganon? No? Biglang nanganak ang nanay niya na hindi naman dapat manganak. At yun na nga ang ipinanganak. So yun ay isang hiwaga dahil sa kapangyarihan niya ng Diyos. So nung makita nila ng ganon na sabi niya parang Apo Jesus ito. Kaya tinawag nila itong Apo Jesus. Milagroso kasi nagmilagro. Batang bigote kasi bigotilyo na, nung isinilang bigotilyo na, may bigote. At mukha nga ni Apo Jesus, Ninyo Jesus. Kaya tinawag din siyang Ninyo Jesus. Ngayon, dahil nga sa ganung pangyayari na siya'y nagkaroon ng biglaang anak na ganun nga ang pangyayari, tinawag nila ang kanilang kamag-anak na mayroong sakit na kitong. Malapit lang din doon sa kanila, kapitbahay nila. At pinahipo sa kanya ang may kitong at yun gumaling. Naging balat ng bata ang kanyang balat at nawala ang kanyang sakit na kitong. So dahil doon ito ay kumalat sa lahat, nabalitaan. So maraming nagpagamot na sa batang Jesus, sa Apo ninyo, sa Jesus Milagroso. So, nabalitaan nila na nagpapagaling at gumagawa ng mga himala, gumagaling lahat ng malalang sakit, kahit anong klaseng sakit, gumagaling. So, nabantog yon sa buong Zambales, nabantog yon sa lahat ng lugar, kaya nagdagsaan ng mga tao, mabilis na kumalat ang balita at nagdagsaan ng mga tao, libo-libo ang pumipila para magpagamot. Dahil doon, nawalan ng pasyente ang ospital ng iba Zambales nung kapanahunan na yan, na nawala ng trabaho ang mga doktor at empleyado, maging ang mga tindera ng parmasya ay nawalan din ng trabaho dahilan upang sila'y magreklamo sa mayor ng Botolan, at sila nga ay nagreklamo. At ngunit nakiusap itong mga magulang na bakit naman ganon, na irireklamo nila ang batang Jesus, na ang reklamo ay patayin. Bakit naman papatayin na wala namang ginagawa ang bata kundi ang magpagaling? Nakakatulong nga at hindi nga naniningil. Bakit papatayin? Ngunit dahil nga wala silang magawa, dahil mahirap nga lang sila, nanaig ang kapangyarihan ng doktor at ng munisipyo. So, hindi nila pinakinggan ang paglulumuhod, pagmamakaawa at pag-iyak ng mga kamag-anak. So wala silang magawa, ininjeksyonan
ang batang Jesus at namatay, inilibing. At nung gabing yon ng kanyang libing, ay nanaginip ang nanay na ang sabi, "Nanay, puntahan mo ako dito sa aking puntod. Nandito ako sa ibabaw, kunin mo ako." So yun ding oras na yon, gabi, ay bumaba ang nanay kasama ang mga asawa, kamag-anak upang tingnan nga at kung totoo ang kanyang panaginip. At pagdating nga doon sa sementeryo, ay nakita nga nila ang batang milagroso na nakaupo doon sa ibabaw ng kanyang puntod. So sa madaling sabi, dinala sa bahay at nabalitaan ulit ng mga tao na nabuhay ang apo ninyo Jesus, ang biguting milagroso. So nagdagsaan ulit ang mga tao na magpapagamot at ginagamot sila, tumatanggap ng himala ng kagalingan ng lahat ng klase ng kanilang karamdaman. So dahil doon, pumila na naman ang napakaraming tao, libo-libo, kung saan this time hindi na sa buong Zambales, kundi galing na sa iba't ibang probinsya. Meron pa sa ibang bansa, no? Nakarating din sa ibang bansa ang balita. So ang mga tao ay nagtatayo na ng mga tent, doon na natutulog, doon na nagluluto, doon na nag-aantay ng pila para sila'y maabutan ng pila dahil libo-libo nga ang dagsa para magpagamot. So sa pangalawang pagkakataon, nawala na naman ng hanap buhay ang ospital. Nawala na naman ng pasyente, maging ang parmasya. At sa pagkakataong ito, ay ganun ulit ang proseso, no? Nagreklamo ulit, nakiusap ulit, nagiiyak, nagmamakaawa, naglulumuhod na wag naman nilang gawin yon sa Apo Jesus Milagroso dahil nagpapagaling naman siya at nakakatulong, hindi naman masama ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil nga sa wala silang lakas para sila po ay maipaglaban ang kanilang karapatan, ay hindi po nangyari na naig ang kapangyarihan ng munisipyo at ng ospital. So dahil doon, ang Apo Jesus ay ininjeksyonan ulit. At sa pagkakataong ito, isang buwan siyang ibinurol dyan sa munisipyo at siya'y inihiga sa aquarium na disalamin. So isang buwan na nakaburol at isang buwan din siyang dinadalaw ng lahat ng mga tao na pinagaling niya. At lahat ng pumupunta doon na may sakit, pag hinipo ang kabaong na salamin ay gumagaling kasi nagpapawis ang salamin. So gumagaling, ang mga naniniwala na humipo doon sa salamin ay gumagaling. So sa loob ng isang buwan yan, dinagsa ng tao ang munisipyo. After 1 month ng kanyang burol ay inilibing. At this time ay hindi na nagpakita dahil ang sabi nga ni Apo Jesus, "Nanay, huwag ka nang mag-alala. Ako na lang ang magbabayad ng lahat ng yan ng reklamo nila para hindi na kayo galawin, hindi na kayo maano. Hayaan mo nang gawin ito sa akin. At babalik din ako sa iyo balang araw. Antayin mo ako, babalik ako." So dahil doon sa salitang yun, umasa ang nanay na isang araw nga ay babalik ang kanyang Apo Jesus, ang kanyang anak na Bigotilyo. So nung gabing yun ay hindi na siya nanaginip. Kinabukasan, pinuntahan nila ang puntod. Ito ay nawatak na. Wala nang laman ng puntod. So hindi na sila nagtaka kung bakit nagkaganon. Alam na nila ang dahilan kung bakit yun ay nasira. Alam nilang buhay. Yun nga lang ay hindi na nga bumalik sa kanila para hindi na maulit yung sa pangatlong pagkakataon ang ganong mga pangyayari. So ganun po ang buhay ni Lolo GN bilang isang Apo Jesus Milagroso. Kaya tinawag siyang Apo Jesus. At ngayon nga, bumalik siya rito sa Zambales, malaki na siya, may edad na.
At nagkita silang mag-ina sa sa unang pagkakataon after 8 dekada ng kanilang paghihiwalay. Buhat nung siya ay sanggol, ay ngayon ulit sila nagkita. At ang kanilang pagkikita ay sobrang napaka-drama, napaka-emosyonal, at ay nako, matindi. Wag na lang nating pag-usapan yan, yung kanilang pagkikita, kasi masyadong madrama yan. So yun po, kaya sila po ay nagtaka ulit na siya ay nabuhay at ngayon ay may edad na. At bumalik para ganun ulit, no, magpagaling. Ang dami na naman ulit niyang pinagaling dito si Lolo Jean. Maraming himalang nangyari dito at marami na naman ang gumaling. Marami na namang nakatanggap ng himala ng kanyang kagalingan. At yung mga tao dito na mga katutubo ay nung makita siya ay lumuhod at sabi nila, Apo Jesus, at lumuhod. At hinalikan ang kanyang kamay bilang isang paggalang. At sabi nga nila, Apo Jesus, na hindi ko naman ipinakilala sa kanila kung sino yung aking bisita. Hindi ko naman sinabi kung sino siya. Basta pagkakita lang nila sa kanya ng mga katutubo na Anunnaki, ay Apo Jesus agad ang tawag nila sa kanya. So siguro dahil yun sa may tinatawag doon na yung espiritu ba, na may pakiramdam sila na Apo Jesus nga nila yung nakita nga nila. So ganun po ang kasaysayan ng buhay ni Lolo GN bilang Apo Jesus Milagroso. So yan yung isa niyang kapanganakan. Marami pa pong kapanganakan si Lolo GN sa iba't ibang panahon at iba't ibang kapamaraanan. Pero hanggang dyan na lang po muna yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At sa susunod ay pag-uusapan naman po natin ang pangalan niyang Tatay Ed at Tatay King. So yung Jesus Nazareth siguro ihuhuli na natin yon. At medyo mahaba-haba ang istorya nun eh. Sige po, marami pong salamat at tayo po ay magpapaalam muli. God bless you and good afternoon.